sa Awit chapter 5. Paulit-ulit kong pinag-aralan po ito during the week, Monday hanggang Sabado. Wala akong nakukuha, walang pumapasok sa aking ulo. Pero kaninang madaling araw, pinag-aralan ko ulit, ang daming mga insights na ibinigay ang Panginoon na paulit-ulit nire-remind ako ng Panginoon na may o maraming mga pagkakataon na gusto lang makita ng Panginoon na nag-i-strive tayo, na mahal natin siya. Kaya patuloy tayong mag-aaral hanggang ibigay niya yung insights. So ito ang common experience. Kapag hindi natin naunawaan yung binabasa natin, huwag tayong titigil. Patuloy tayo sa pag-aaral, ibibigay ng Panginoon ang insights na gusto nating malaman. Basahin po natin ang Awit, chapter 5, buong Awit, chapter 5. Dinggin mo ang aking mga salita. O Panginoon, pakinggan mo ang aking panaghoy, groaning. Pakinggan mo ang tunog ng aking daing. Hari ko at Diyos ko, sapagkat sa iyo ako'y nananalangin. O Panginoon, sa umaga, ang tinig ko'y iyong pakinggan. Sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo, at ako'y magbabantay. Sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan. Ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Ang hambog ay hindi makakatayo sa iyong harapan. Kinapopuotan mo ang lahat ng mga gumagawa ng kasamaan. Iyong lilipulin sila na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Kinasusuklaman ng Panginoon ang mamamatay tao at manlilinlang. Ngunit ako, sa pamamagitan ng kasaganaan ng iyong wagas na pag-ibig o awa, ay papasok sa iyong bahay at sa iyo'y may takot. Ang ibig sabihin ng takot dito ay mag-worship. Takot na sasamba sa templo mong banal. Patnubayan mo ako, O Panginoon, sa iyong katwiran. Dalhin sa aking mga kaaway, tuwirin mo ang iyong daan sa aking harapan. Sapagkat walang katotohanan sa kanilang bibig, ang kanilang puso ay pagkawasak. Ang kanilang lalamunan ay isang bukas na libingan. Hindi ba familiar sa inyo ito, yung kinote ni Apostol Pablo sa Roma chapter 3, na sinasabi niya, lahat ng tao ay makasalanan, na ang lalamunan natin ay isang bukas na libingan. So, dito niya galing ang text na iyon. Sa pamamagitan ng kanilang dila ay nanlilinlang. O Diyos, ipapasan mo sa kanila ang kanilang pagkakasala. Sa kanilang sariling mga balak ay hayaan mong mabuwal sila. Dahil sa marami nilang mga pagsuway, sila'y iyong palayasin, sapagkat silang laban sa iyo ay suwail. Ngunit hayaan mong magalak ang lahat ng nanganganlong sa iyo, nagtitiwala, nagdidepende sa iyo. Hayaan mo silang umawit sa kagalakan at sila naway ipagsanggalang mo upang dakilain ka ng mga umiibig sa pangalan mo. Last verse. O Panginoon, sapagkat iyong pinagpapala ang tapat. Tapat. So dito natin makikita, ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Yesus. Na gaya ng isang kalasag ay tinatakpan mo siya ng paglingap. Ang konteksto po ng Awit chapter 5, si King David po ay natatakot dahil
sa dami ng kanyang mga kalaban na gustong pumatay sa kanya. Hindi po natin alam eksakto ang dahilan. Possible ito ay kasunod ng chapter 4 kung saan inahabol siya ng kanyang anak na gusto siyang patayin at pinalis siya sa pagkahari. At makikita natin dito kung papaano po dinil ni King David ang kanyang takot. At sa kung papaano po siya nanalangin at lumapit sa Panginoon, sinasabi rin sa atin kung papaano natin dinidil dapat ang iba't ibang problema natin. Ang ating doubt, ang ating takot, ang ating lungkot, papaano po natin dinidil ang mga ito. At tuturuan tayo ni King David kung papaano niya dinil ang kanyang sariling takot at sa panghuli ay nauwi sa pagpupuri sa Panginoon ang kanyang panalangin. So sa verses 1 to 3, makikita po natin dito na binuksan ni King David ang kanyang puso sa Panginoon. Ang sabi nga, dinggin mo, Panginoon, ang aking mga salita. Pakinggan mo ang aking panaghoy. Pakinggan mo ang tunog ng aking daing. So, binubuksan niya ang kanyang puso sa Panginoon, ang kanyang takot. At sa verse 3, ang sabi dito, O Panginoon, sa umaga, ang tinig ko'y iyong pakinggan. Umaga. Sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo at ako'y magbabantay. Sinasabi dito na ang paglapit ni King David sa Panginoon sa panalangin ay regular niyang ginagawa tuwing umaga. At siya ay naghahanda. Ang ibig sabihin, nagme-meditate siya ng salita ng Panginoon. At ang laman ng kanyang panalangin hanggang verse 12, ito ang kanyang meditation. So, merong meditation ng word at merong paglapit sa Panginoon sa panalangin na regular na ginagawa ni King David at binubuksan ni King David ang kanyang saloobin, ang kanyang nadarama sa Panginoon. Alam niyo po ba, ito ang unang susi sa pag-solve natin ng iba't ibang issues sa ating mga puso. Ang problema kasi nating mga mananampalataya, kapag tayo ay natatakot sa anumang klaseng problema, kapag tayo ay nagdududa, anumang klaseng problema yan, ang una nating ginagawa, binubuksan natin ang ating puso sa ating kapwa-tao. At diyan lumalabas ang maraming kasalanan. At isang sign ito ng immaturity. Ang isang mananampalataya na lumalago sa kanyang relationship sa Panginoon, makikita mo na the moment na meron siyang maramdaman na problema, anumang klaseng problema yan sa kanyang puso, unang bubuksan niya ang kanyang puso sa Panginoon. At alam niyo po ba, ito ang unang solusyon sa pagresolba ng maraming kasalanan sa ating puso. At ang Diyos po, alam niyo po ba, gustong-gusto niya na binubuksan natin ang ating saloobin sa Kanya. Gustong-gusto niya na maging sincere tayo sa ating panalangin. At ito ang isang magandang umpisa sa ating prayer araw-araw na anuman ang ating nararamdaman, buksan natin sa Panginoon. Gaano man kasama yan, buksan natin sa Panginoon. Kung tayo ay nagagalit sa Panginoon, sabihin natin sa Kanya na tayo ay nagagalit. Anuman ang iniisip at nadarama natin, sabihin natin sa Panginoon. At sa bandang huli, makikita natin ang malaking connection nito sa Word of God. Ginamit ni King David ang Word of God para itama niya kung ano ang kanyang nararamdaman. At sa bandang huli, makita mo siya ay sumasamba. Ang ibig sabihin, nag-heal yung problema. At dyan pumapasok ang ating daily devotion sa Word and prayer. Si King David,
Tuwing umaga, ito ang kanyang ginagawa. Naghahanda siya, nagme-meditate siya. At makikita natin ang kanyang meditation sa mga susunod na bersikulo. So, ang sinasabi sa atin, marami sa mga issues natin sa ating puso hindi na detail kasi hindi natin binubuksan ng matapat ang ating puso sa Panginoon at hindi natin ginagamit ang Word of God para i-correct ang ating mga problema. Sa mga susunod, makikita natin sa verses 4 to 6, habang si King David ay kinakausap ang Panginoon, binubuksan ang kanyang saloobin, bigla niyang naalala ang kabanalan ng Panginoon. Naging sensitive siya sa kasalanan. Ilang beses, paulit-ulit, patindi ng patindi ang pagkasulat niya sa kasalanan. Sa verse 4, sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan. Ang kasamaan ay hindi mo kasama ang naninirahan. Ang hambog ay hindi makakatayo sa iyong harapan. Pinapupuotan mo ang lahat ng gumagawa ng masama. Iyong lilipulin ang lahat ng gumagawa ng masama. Kinasusuklaman ng Panginoon ang mamamatay, tao at manlilinlang. Makikita natin sa paglapit niya sa banal na trono ng Panginoon, at ito ang normal dapat na maging resulta sa atin, nagiging sensitive tayo sa kasalanan. At dito, makikita natin, nire-rehearse ni King David ang kabanalan ng Diyos. Hindi pwedeng magtagumpay ang mga masasama na gustong pumatay sa Kanya dahil ang Diyos ay banal. Hindi pinoprosper ng Panginoon ang gawain ng mga masasama. Hindi nag-dwell ang Panginoon sa mga masasama. So makikita natin ngayon, ginagamit ni King David ang kabanalan ng Diyos para i-persuade ang kanyang sarili. Hindi niya ini-inform ang Diyos. Alam ng Diyos na siya ay banal. Ang ginagawa ni King David, ginagamit niya ang kabanalan ng Diyos, ang katotohanan ng salita ng Diyos para i-persuade ang kanyang puso. At ito ang napakahalaga nito para sa atin. Magkaiba ang intellectual knowledge sa nararanasan natin, ang knowledge na ito sa ating buhay. At makikita natin, importante ang knowledge sa ating buhay pananampalataya. Importante na kilala natin ang Diyos, importante na alam natin ang salita ng Diyos. Pero hindi tayo tumitigil sa pagkakaroon lang ng knowledge. Ang knowledge dapat natin, gamitin natin para i-apply sa ating puso. At ang pinakamabisang paraan para gawin ito ay sa pamamagitan ng panalangin. Makita nyo, binubuksan ni King David ang kanyang puso sa Panginoon. Ang ibig sabihin, matapat niyang sinasabi sa Panginoon ang lahat ng kanyang kasalanan, na nararamdamang kasalanan. Pero ginagamit niya ngayon ang Word of God, hindi para i-inform ang Diyos, kundi para i-persuade ang kanyang puso na ang katotohanan na ang Diyos ay banal, magbigay ng comfort sa kanya na kung sino man ang gustong gumawa ng masama sa kanya, hindi mapuprosper dahil ang Diyos ay banal. So yan ang sinasabi sa atin. Lahat ng ating nalalaman sa Word of God, gamitin natin sa prayer. Kung paano natin i-deal yung iba't ibang issues sa ating puso. At makita po natin kapag regular natin ginagawa yan, malaking pagbabago ang mararanasan natin sa ating buhay. Isang application pa sa verse na ito. Makikita natin ang isang dalangin ni King David sa verse 9 naman. Ang sabi niya, o sa verse 8, patnubayan mo ako, o Panginoon, sa iyong katwiran. Ano ang ibig sabihin? Nire-remind ni King David ang kabanalan ng Diyos, ang kanyang sarili sa kabanalan ng Diyos. Dahil merong banta sa kanyang buhay, sa ating mga tao, normal lamang na ang una niyang hilingin sa Panginoon ay
alisin mo ang threat na ito, ang bantang ito sa aking buhay. Pero sa verse 8, ang unang hiniling niya sa Panginoon ay ito, Panginoon, merong banta sa aking buhay. Tulungan mo akong tumugon ng godly. Ito yung dalangin niya sa verse 8. Patnubayan mo ako, O Panginoon, sa iyong katwiran. Makikita natin si King David kung anong level ng spirituality meron siya. Mas importante sa kanya na makatugon siya ng godly kesa sa maalis yung kanyang problema. Na hindi yan ang katangian natin. Mas gusto nating maalis ang problema. At kung hindi man alisin ng Panginoon ang problema, tutugon tayo sa paraan ng kasalanan. At ito ang problema natin. Na ang kasalanan ng iba ngayon, nadadamay na tayo, natatransfer din sa atin. Kasi tumutugon din tayo sa kasalanan. Nasisira tayo. Sa paulit-ulit nating pag-aaral, ang isang paraan upang hindi tayo masira ng kasalanan ng iba, tutugon dapat tayo ng godly. Kung tayo ay sinaktan, dapat agad-agad magpapatawad tayo. Kapag tayo ay gumanti, masisira tayo. Kung tayo ay nasaktan dahil sa kasalanan ng iba, dapat marunong tayong magtiis. Takpan ng pag-ibig ang kasalanan ng gumawa sa atin. At gawan ng mabuti yung taong gumawa sa atin. Bakit? Kasi kapag hindi natin ginawa ito, ang ibig sabihin, sinira tayo ng kasalanan ng iba. At ito ang isang importanteng prinsipyo sa atin na mahalaga sa bawat problema. Palagi natin pag-pray, Panginoon, paano ako tutugon ng godly sa ganitong situation na hindi ako magkakasala, na mag-glorify kita sa ganitong problema na aking pinagdadaanan. Kapag naging ganito ang ating panalangin, ang ibig sabihin meron ng maturity. Nag-grow tayo sa ating pananampalataya. At sa mga bersikulong ding ito na ating binasa, 4 to 6, na nagiging sensitive si King David sa kanyang kasalanan, ito rin ang isang paraan na i-assess natin ang ating prayer life. Kung tunay nga ba tayong lumalapit sa banal na trono ng Panginoon. Si King David, nung siya ay lumapit sa panalangin sa banal na trono ng Panginoon, naging malinaw sa kanya ang kasalanan, ang sinfulness ng sin. Kasi malapit siya sa kabanalan ng Diyos. Alam niyo po ba, merong nagsabing commentator, ang isang reason kung bakit nagpapatuloy tayo sa ating kasalanan, nagpapatuloy tayong gumawa ng kasalanan, kasi hindi natin nakikita yung kasamaan ng ating kasalanan. At ito ang isang ministry ng Holy Spirit sa atin, na tuwing regular nating binababad ang ating mind sa Word, at regular tayong lumalapit sa banal na trono ng Panginoon, binibigyan tayo ng liwanag ng Panginoon na nakikita natin ngayon ang kasamaan ng ginagawa nating kasalanan. Kaya naman, ang isang tunay na lumalapit sa banal na trono ng Panginoon ay nagiging sensitive siya sa kasalanan, hindi sa kasalanan ng iba, kundi sa sarili niyang kasalanan. At ito ang sukatan ng ating tunay na maturity, na tuwing lumalapit tayo sa banal na trono ng Panginoon, nakikita ba natin ang ating pagkamakasalanan? Nagiging malinaw ba sa atin ang mga nakatagong kasalanan, ang pride, ang selfishness, at iba pang respectable sins? Dahil kung hindi, may problema. Ang ibig sabihin, hindi tayo nakakalapit talaga sa banal na trono ng Panginoon. Kung maliwanagan lang tayo ng Holy Spirit, kahit sa mga mabubuting gawa natin, palaging tainted ng kasalanan yan. Palagi ang motibo natin hindi perfect.
At ang isang Kristiyanong pinapatnubayan ng Holy Spirit sa kanyang panalangin, kahit sa mga good works niya, ikinalulungkot niya ang maling motibo niya sa paggawa niya ng mabuti. At isang assessment sa atin, sa ating spirituality. Kapag ba tayo ay lumalapit sa Panginoon sa panalangin, sineselebrate ba natin ang mabubuting gawa natin? O nalulungkot tayo na kahit sa ating mga mabubuting gawa ay merong kasalanan? Kaya naman, kapag nagiging malinaw ang kasalanan sa atin, sa ating sarili, doon natin ma-appreciate ang biyaya ng Panginoon. Sa verse 7, sabi ni King David, ngunit ako sa pamamagitan ng kasaganaan ng iyong wagas na pag-ibig. Sa ibang translation, mercy, ay papasok sa iyong bahay, sa iyong tahanan, sa iyong templo, at sa iyo'y may takot na sasamba sa templo mong banal. Isang sukatan din ng ating maturity, ng ating tunay na relationship sa Panginoon. Nakikita ba natin na totoo sa atin, hindi lang teorya, na ang lahat ng meron tayo at ang lahat ng nagagawa nating mabuti, lahat ng yan ay awa ng Diyos sa atin. Ang ibig sabihin, hindi natin kaya talagang gawin ang mga yan. Mabubuting gawa, pero sa mercy ng Panginoon, ay nagagawa natin ang mga ito. Meron tayong nakikita, na yung iba hindi nakikita, meron tayong nagagawa, na yung iba hindi nagagawa, pero anong reason? Bakit merong ganitong pagkakaiba? Dahil ba sa ating kabutihan? Dahil ba sa ating sariling performance? Hindi, dahil sa awa ng Panginoon. At ang isang Kristiyano na ini-enlighten ng Holy Spirit, malaking burden sa kanya. Na anuman ang meron siya at nagagawa niya para sa Panginoon, lahat ng yan ay dahil lamang sa mercy ng Panginoon sa kanya. Hindi dahil sa kanyang sariling gawa. At makikita mo, kapag nakikita natin ang tunay ang mercy ng Panginoon, ito ang magbibigay ng refreshment sa ating kaluluwa. Ano man yung pagod na ating nararamdaman, ano man yung bigat na ating nararamdaman, mawawala yan kapag tunay nating nakita ang mercy ng Panginoon sa atin. Kapag tayo ay sumasamba araw-araw. Ang reason kung bakit mabigat ang buhay natin, madali tayong mapagod sa lahat ng ginagawa natin, ang reason ay hindi tayo nag-worship. Nag-worship. At panghuli, makikita natin na dahil sumasamba si King David ngayon, nakikita niya ng malinaw ang mercy ng Panginoon. Makikita natin, meron siyang assurance na iingatan siya ng Panginoon. Meron siyang assurance na hindi siya pababayaan ng Panginoon kahit marami siyang kalaban. Kaya siya ay magagalak, siya ay aawit ng merong kagalakan sa kanyang puso. At makikita natin, pinapakita dito ni King David ang Mesaya na manggagaling sa kanyang lahi, ang Panginoong Yesus. Sa paglapit ni King David tuwing umaga sa Panginoon, pinapakita sa atin ang Panginoong Yesus na maagang nagigising at nagpipray. At may pagkakataon na hanggang gabi ang Panginoong Yesus ay nananalangin. At makikita rin natin dito na ang iniingatan ng Panginoon yung mga tapat. Hindi naman tayo tapat eh. Tayong mga mananampalataya, maraming pagkakataon hindi tayo tapat. At nagiging tapat lang tayo dahil sa pagkikipag-isa natin sa ating Panginoong Yesus. At kung titignan pa natin, ang kasalanan na kinote ni Apostle Paul dito sa chapter 3 ng Romans, na ang ating lalamunan, lahat ng lalamunan ng lahat ng tao ay isang bukas na libingan,
Ang ibig sabihin, ang tinutukoy na masama dito ay tayong mga tao. Na tayo ngayon ay nagiging matuwid lamang sa harapan ng Diyos dahil sa katwiran ni Kristo. Diyos na nagkatawang tao, sinunod ng perfect ang mga kautusan dahil hindi natin kayang sundin ng perfect ang mga kautusan. At siya nagbayad ng kasalanan sa krus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinikman niya ang impyerno sa krus upang tayo na deserving na mapunta sa impyerno bilang kabayaran ng ating mga kasalanan, kung tayo ay mananampalataya kay Jesus, sinasabi ng salita ng Panginoon, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At dahil tayo ay nanampalataya kay Jesus, magiging kamukha natin ng Panginoong Jesus. Si King David sa kanyang panalangin. At makikita natin sa kanyang panalangin, meron siyang problema, takot. Ginamit niya ang Word of God. Sa tulong ng Holy Spirit, nauwi siya sa mercy ng Panginoon sa gospel. At ang gospel ngayon ang nagbigay ng comfort sa kanyang puso. Ayaw mo bang maranasan ang ganitong klaseng comfort na araw-araw available ang comfort, ang solusyon sa lahat ng mga nararamdaman natin, mga bigatin natin. Ang problema, hindi natin ina-avail. Ang problema, kinakarga natin ng mag-isa kung ano man ang bigatin natin sa ating mga puso. Ang problema, hindi tayo lumalapit sa Panginoon araw-araw. Ang isang tungkulin nating mga mananampalataya, kailangan habang tayo ay lumalago, tumatagal sa ating pananampalataya, natututunan nating gamutin ang sarili nating mga problema. Nagiging doktor tayo ng ating kaluluwa. Kung merong mga doktor sa ating physical na katawan na tuwing meron tayong karamdaman ay nireresetahan tayo, tayong mga Kristiyano, habang tumatagal tayo, dapat alam nating gamutin ang sarili nating problema gamit ang Word of God sa pamamagitan ng panalangin. At ito ang makikita natin kay David. Nag-umpisa siya sa takot dahil sa marami niyang kalaban, natapos siya sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi ba maganda kung nararanasan natin ito, tayong mga mananampalataya? At ito ang gustong gawin ng Holy Spirit sa atin. Tayo po ay manalangin. Tuwing naunawaan namin, Panginoon, ang iyong mga salita, na-expose ang malalim na ignorance sa aming mga puso. Na-expose ang maraming kasalanan, Panginoon, ang self-sufficiency, ang pride, na sa maraming pagkakataon sa aming mga buhay, mas gusto naming kinakarga ang sarili naming problema imbes na ibigay namin ito sa iyo, Panginoon. At maranasan namin ang tunay na healing, comfort, Panginoon, na nanggagaling sa krus ng aming Panginoong Yesus. Tulungan mo po kaming i-humble namin ang aming mga sarili. Tulungan mo kami, Panginoon, na maranasan ka namin sa aming mga buhay. Sa maraming nakikitang kulang at problema sa aming mga buhay, Panginoon, ang sinasabi mo, iisa lang ang kulang. Iisa lang ang problema namin, Panginoon. Hindi ka namin nararanasan. Hindi ka namin kilala, Panginoon. At ito ang gusto po naming maranasan, Panginoon. Tulungan mo po kaming maging sincere, maging honest sa aming mga nararamdamang problema, kasalanan sa aming mga puso. Encourage mo kami, Panginoon, na buksan namin ang aming saloobin sa iyo. Hindi ka ma-offend, Panginoon, at hindi mo kami itataboy dahil kailanman hindi nakadepende sa aming performance ang iyong pagtanggap sa amin. Kaya naman, ano man ang makita mo sa aming mga puso, Panginoon,
nakikita mo ang mga ito sa lente ng iyong biyaya, ng iyong mercy, na gusto mo kaming tulungan at ibibigay mo ang solusyon na aming inaasam, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makita namin ang aming mga kasalanan sa liwanag na ibinibigay ng Holy Spirit sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kami na makita namin ang sinfulness ng aming mga kasalanan upang kami ay mag-grieve, upang kami mahiya, Panginoon, na ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, ang aming Panginoong Yesus na namatay sa krus para bayaran ang penalty ng aming mga kasalanan. Na kami ngayon na niligtas mo mula sa aming mga kasalanan ay gumagawa ng kasalanan, Panginoon. Maunawaan namin ang bigat, Panginoon, na every time na kami gumagawa ng kasalanan, na-offend namin ang iyong biyaya, na-offend namin ang iyong pag-ibig, ang iyong mercy sa amin. At ito ang magtutulak sa amin, Panginoon, na talikuran ang aming mga kasalanan. Mawalan ng power, mawalan kami ng panlasa, Panginoon, sa aming mga kasalanan na ginagawa. At mabilis kaming tatakbo, Panginoon, sa krus ng aming Panginoong Yesus, kung saan mararanasan namin ang healing, ang comfort, ang strength, ang refreshment para sa aming mga kaluluwa. At tuwing sumasamba ang aming mga puso, Panginoon, namamatay ang maraming idols sa aming mga puso. Dahil nararanasan ka namin at nai-strengthen kami, Panginoon, na paglingkuran ka namin sa gawain na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Kaya naman, ngayong umaga, Panginoon, tulungan mo po kaming mag-worship sa pagbabasa ng iyong banal na salita, sa pag-awit namin ng papuri sa iyong pangalan, sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Panginoon, ikaw ang magudyok sa puso ng bawat isa sa amin na tunay nga mag-worship ang aming mga puso. Tunay nga maranasan namin, Panginoon, ang iyong mga salita. At ipakita mo ang power ng aming Panginoong Yesus, Panginoon. Nang sino mang nandito na wala sa aming Panginoong Yesus, sa iyong pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Maging gracious ka. At ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan lamang at para sa luwalhati ng aming Panginoong Yesus. Amen.